at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng 2 Kings, chapter 5, verse 15. Ito po magkasabi, "Now I know that there is no God in all the earth except in Israel." Ito po yung nangyari sa buhay po ni Naaman. Siya po ay kitungin at sinabi nga sa kanya na merong lingkod ng Diyos sa Israel na nagpapagaling. So bilang isang Syrian, pumunta nga siya sa Israel at hiningi yung favor. No? To make the long story short, sinabihan siya na hindi mo kailangan ng malaking ritual. Ang kailangan mo lang pumunta sa Jordan River, lumubog ng 7 beses at paglabas mo, magaling ka na. At first, hesitant si Naaman, but the end, ginawa niya nga at gumaling nga siya. No? Gawin na natin maiksi yung kwento natin. Nung gumaling siya, sinabi niya, walang ibang Diyos katulad sa Diyos ng Israel. Why? Because the moment that we see impossibility in our life, that's the time that we can see the light of God. That's the time that we can see that God, the God we are serving, is really a great God. The moment po na magkakaroon tayo ng problema at nagkaroon ng solusyon at bigla sa, paano nangyari ito? Hindi mo alam paano nangyari. It's because God intervene. If there's an intervention from God in your impossible situation, ang mangyayari po, that's the time that we can develop the trust in God. Ano ibig ko iparating? Pinapahintulutan po ng Diyos ang mga sitwasyon sa buhay natin, ang mga problema, ano man yung mga kalamidad na dinadanas natin, so that God will receive the credit, so that God will receive the glory. Last point po na gusto kong bitiwan. Facing an impossibility gives us the opportunity to trust God. In the moment of impossible situation, wala kang ibang pagkakatiwalaan maliban sa ating Panginoon. Pinahintulutan lang ng Diyos yan upang ang ating pagtitiwala ay hindi sa ating sarili, bagkus sa ating Panginoon. God bless po at magandang